miyembro ng TLPH with the fist crack mula dito kay Edward, and siya rin yung nagsalba kay Dominkite. Tingnan natin kung makakaabot ba doon sa may Lord. Di na makakapag-contest pa. So successfully, masesecure yan ng Aurora sabay diretso pag-secure ng mga lanes nila. And this is the second Lord na mahahawakan ng Aurora Gaming. At sa kapangyarihan ng isang Moskov ay most likely ay makakakuha sila ng inhibitor turret out of this Lord push. Sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, no, medyo nagtatank build na ang Lucas ng side ng TLPH, which is Carl TZ. Oo. Mukhang alam niya na hindi pwedeng full damage ang Lucas dito. Yeah, kasi alam niya kayang-kaya siya patay ng Moskov. Definitely kartable din yung kanyang hero. So habang kinakay siya, might as well deal some bit of damage with the Blade of Armor para hindi ganun ka-dominating yung stance dito ni Dominkite. Kasi mararamdaman ni Dominkite habang tinitira niya yung Lucas na masakit din siya. Kasi babalik sa kanya yung damage niya. Oh, and hindi rin kasi advisable na mag-build na maraming HP dito, no, considering na ang Trinity dito build ng isang Moskov ay talagang bumabakat sa mga high HP targets. Kaya naman for TLPH, isang depensang malala na naman. Kompleto pa naman ang kanilang mga inhibitor turret, pero mukhang kailangan nilang magbigay ng at least isa with the way the waves is controlled by Aurora Gaming. O, tsaka kailangan dito maging prepared din sila doon sa follow-up na suntok from Edward kasi parang laging mas nasiselyuhan. So yung kit naman dito ng dalawang team ay saktong-sakto lang din for a team fight. Pero may immortality na dito si Rene J. Oo, mukhang papasok naman ang mid lane na kaliwa ng konti o na kanan ng Lord. Kaya naman magiging kalmado ang pagdepensa dito ng TLPH. Not much aggression na namumula dito sa Aurora Gaming. Mukhang susubukan po nilang pumiso pa ng isa. Pero medyo may pagkadelikado na itong parte na ito para sa Aurora Gaming. Oy! Okay, sumakto, ginamit yung flicker. Hindi na makakatakas dito si Yue. Habang si Dominkite naman, makakapag-dash away. Makakapasok din si Sim sa web record, pero makapatay na siya dito ni Oheb. This is it. Habang si Demonkite, hinahabol si Oheb. Nag-quad shadow pa nga. Carl TZ, hinahanap si Rene J. Pero si Oheb dito, makukuha pa rin nila si Rene J. Double kill para sa kanya. May iwan na rin dito si Edward. Na-shutdown na rin dito si Demonkite. So 4 players down sa side ng Aurora at biglang bumaliktad. Yun ang iyari sa ating mapa. Kaya ba? Endable ba? Si Yue lang yung mag-i-spawn in 10 seconds. Medyo malayo pa si Dominkite. Oh no, 5 seconds para dito kay Yue. Edward, ano ang gagawin ni Mr. Consistent para patagalin ang depensang ito? Sobrang bilis na pagpasok niya. Tapos dito nakapag-imbue na nga si Edward. Dumating na si Yue. Hindi makakapasok. Halos wala buhay mga players din ng TLPH. Ito na ba yun? Yung pagpawi na Aurora, ginamit na rin yung Winter Crown! Spear of Destruction! Kaya bumalaga sa harap! Kaya ba ng damage na Aurora? Bumili pa ng Immortality, pero hindi na makakatakas pa! Unstoppable! Para dito kay Oheb! Naging 2 for 2 yung trade pero kailangan mag-back. Nakakita tayo ng minions kahapon. Papawin pa ba ni Edward? May lalabas pa na minions. Kalahati na yung buhay ng base! At ang sigaw na laban ngayon, Minions yata, pero makakatakas, makakauwi. Dalawang minion yata, dedepensahan. Dito na TLPH, sakto merong Lord sa lahat na nanonood. Hingang malalim dahil mahaba pa ang laban na to. May Lord reset muna na magaganap. Kamunti ka na. Kahapon nakita nating nalaglag ang Omega sa Minions pero hindi mangyayari yun ngayon sa ating game number 1. Si Stanford ang hahawak. Demonkite nakaharap ng isang Carl TZ, low HP na. Walang immortality na available. Makakatakas ka pa! Tapos babalik. Si Rene J dito mabibit-bit. Pero ginamit na rin dito yung Raging Sandstorm para mas mapalayo si Stanford. Ito pala yung bait nila. Nagamit na yung Spirit Destruction. By the way, si Stanford na doon pa rin sa may batalikod. Demonkite makakasecure na ganyan! Muli ka na makita din si Carla TZ. Grabe yung pag-check ng mga bush. Chine-check lahat ng mga pwesto at si Saji. Nakita na rin nila. So Aurora ngayon, perfect opportunity to take this Lord. And this might just be a free Lord. Hindi na napapalag ang TLPH with a 4v5 disadvantage. Kaya naman Aurora Gaming na naman ang makakakuha ng ating third Lord of the game. Hindi man ito yung Evolved Lord, ay napakasakit pa rin ng lalabas na upcoming Lord. Sobrang dami nangyari, Omi. Saan ka magsisimula? Kahit ako nanonood lang, hindi ako makahinga. And lalo na yung mga nanonood sa audience, sa mga bahay, pati na rin yung mga international teams. Welcome to Philippines! Isipin mo, laban pa lang ito na magiging top seed. Paano pa kaya pa nag-playoffs kung saan sobrang mas gumagaling yung mga teams? Hindi pa playoffs mode to eh. Ito yung nagtinitimpla pa nga nila yung paparating. Pero paparating na rin yung Lord doon sa may bandang itaas. Apat na magdedepensa para sa TLPH sa may bandang baba. Pero wala na rin ang kanilang inhibitor turret. Yung Lord ay tutunawin na ni Oheb. Mid lane nata ang punteriya ng Aurora Gaming. Rene J. Wala pang surprise engage. Pero si Rene J nasa gilid. Flicker is available para sa Hitman. Okay,
na-defensahan ulit ng TLBH dito. Game extended pero may minion wave na naman para dito sa side ng Aurora. Yeah, may dalawang Lord Wave pa sila dito sa top and bot. Pwede nila pagsabayin pero mukhang re-relax na ng Aurora. Baka gusto nilang hintayin yung mga immortality cooldowns sa kanilang mga heroes kasi medyo risky rin naman. Lord, and this might just be the last Lord of the game. Let's be honest, halos lahat ng mga Evolved Lord, kung sino mang makakuha ay siyang nananalo ng larong ito. Oo. At mukhang mauuna sa pwesto ang kupunan ng Aurora Gaming. Yep, malaking advantage siya kung sino man makakakuha kasi again, butas na yung kanilang mga base. Once na lumabas yung Lord, malaki yung impact sa base defense and sa base push. Medyo malaki lang yung kalamangan if Aurora yung makakuha since dalawang side lane yung butas sa TLPH. But, ang nakakatakot kasi dito, pag nakuha, parang parang that's it eh. Oo, pwede na diretso yun eh. Mataas yung chance na mananalo din sa teamfight. Pero na-reveal na si Sanford ay nandun sa may top lane. Pero makikita natin meron magpag-poke. Itutuloy ba nila Lord? Hindi i-reset nila. Parang hero yung call. Habang si JP makakalahati yung buhay. Rene J medyo masasaktan lang din. So ganun kataas yung respeto ng dalawang team sa isa't isa. Kasi magdi-disengage muna sila. Walang gustong gumamit ng battle spell. True. And reset lang ng reset. In fact, feeling ko alam kasi ng Aurora Gaming na hindi nila kailangan mag-all-in agad. Considering na habang tumatagal ang larong ito, ay tutulak ang kanilang mga minion waves. Hinahanap nila ang perfect na opportunity para i-burst ang Lord na ito. Ito na yata yun So para magsasecure muna ng purple buff, dito si Carteezy, si JP, magbibigay lang ng vision. Habang yung Lord 20k na lang, yung HP, aabot ba mga players dito na TLPH yung makukuha na ng Aurora kanina. Oh! It's gonna be Ready J para masecure yung objective na yan. At makikita natin si Yui magiging target, may iwan niya lang si Carteezy. Amen! Nawala immortality si Sanji, kaya napatay na rin. Si Dominic Kite meron ay mapatay. Demon Kite nandun sa may likod. Habang may sariling laban yung dalawang players dito sa may side ng orange buff. Demon Kite makukuha dito ni Carteezy. Sino ata makakapag-dash pero si JP makakalapit din. Immortality, nakabili pa si Rene J, may imo din naman. Makakapag-dash flashlight. Papahanda na si JP. Kaya naman tatlo ang mawawala para sa TLPH. At ang nakakuha pa nga ng Lord ay Aurora Gaming. 4-3-11 para dito kay Yue. Lahat ng mga pwede bitbitin, binitbit na niya. Ito talaga yung totoong ilaw ng Aurora. Yung liwanag ni UF, flashlight yung TLPH. Ang ganda na eh. Ang ganda na nung pasok ni Carteezy. Parang nila si Doming Kite. Pero may isa pang carry ang Aurora. Tingnan natin kung madedepensahan ba na TLPH dito. Meron namang immortality si Sanford. Pilit na nililiko yung Lord. Pero papasok na si Oheb, nakakatakas pa rin. Habang mga players 5 yung seconds. Aurora pipilitin na targetin si Oheb. Yue. Kalahati na lang yung buhay ng Lord. Kakayanin ba ng cavalry habang si Sanford ay bibigay na. Eto na yung Lord pero buhay na si Sanji. Naku, para mapabalik na naman yan. Mawala na immortality si Edward. Ginamit na yung Winter Crown. Nandito yung Spear of Destruction pero hindi tumama. Hindi tumama yung Spear of Destruction. Endable na sana kung tumama lang yun. At kita natin ngayon kapit pa rin or pumapasok pa rin sa butas ng karayom. Kakaibang depensa ang pinapakita dito ng TLPH. Hindi lang sila yung nakakapit. Expected. Dikit na dikit no? Pero ito pwedeng i-rush to ng TLPH if magpakita yung Moskov sa may taas. So kailangan i-cover ng Aurora yung mga bent bushes. Kailangan nila i-secure na sila yung makakakuha ng clear dito sa may middle lane. And grabe, ang lalim ng Aurora. Grabing kalugihan na nga para sa TLPH at this point. 3 inhibitor turrets ang kanilang actually, wala na silang hawak na Wala na, inhibitor bisa na. turrets. Aurora Gaming ngayon pwedeng patagalin lamang ang Lord Dance hanggat kailangan na talaga dumepensa ng TLPH. In fact, nandiyan pa nga ang Moscow para mag-provide ng global map pressure. Pero mukhang hindi na susugal ang Aurora Gaming dito. Nandito na rin si Doming Kite sa Lord take na ito. Feeling ko for TLPH, kung gusto nilang makabig tong laban na talagang kailangan nila makuha yung Lord kasi wala na nga silang mga inhibitor turret. Hopa! Papasok! Sino matadala nila? Matatarget na ba talaga nila? Para may sagot na kuwi sa Raging Sandstorm para nyo kay Danny J. Habang si Carteezy halos wala na buhay. Liliko lang muna. Dedepensahan yung kanya ka-baby cakes. Kaya si Renny J nakuha na. At makikita natin dito na Doming Kite. Mawabili na immortality pero double kill para dito kay Oheb. Si Yue naman ata magiging chance ng Aurora pero isa na rin ang nawala. Si Edward ay bumagsak na. Kailangan dumepensa ng mga ibang miyembro ng TLPH. Pero mukhang ang call nila dito ay bakit pa maglo-Lord? Susubukan na ata nilang mag-end. Oo, pero para susubukan din yata ni Demon Kite. Base race ba to? Pero nagkaroon ng minion wave. Okay na dito si Yue para dumepesa sa Aurora. Tapos nandun naman si Sanford sa may bandang taas. Demon Kite, or sa Demon Kite. base nila para talagang depensahan din yung kanilang base. Si Demon Kite ay nandito pa rin. Laban sa isang glue habang nandito naman ang TLPH. So parang hindi na yata kakayanin na depensahan dito ng Aurora dahil maubos na ang buhay ng base. Biglang baliktad. TLPH game number 1. Sobrang lapit